Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Naaresto na ng mga otoridad ang isa sa mga suspect sa viral na pamamaril sa mag-live-in partner sa loob ng sinasakyang bus nito sa Barangay Minuli sa Caranglan, Nueva Ecija noong November 15. Ito'y batay sa pahayag ng Philippine National Police o PNP sa Camp Olivas ngayong araw, December 12. Kinilala ang suspect na si Alan De Los Santos, miyembro ng isang gun for hire group na may 2 warrant of arrest sa kasong statutory rape sa Nueva Ecija at Isabela ayon sa PNP. Nahuli ng mga pulis ang suspect noong November 20 sa Dingalan sa Aurora. Sa extrajudicial confession nito, ibinunyag niya na ang mismong anak ng babaeng biktima na si Charlito Atilano Jr. o alias Tisoy ang mastermind o nag-utos na kanilang patayin ang ina niyang si Gloria Atilano at ang kinakasama nito kapalit ng 60,000 pesos kada ulo. Matatanda ang una ng itinanggi na alias Tisoy na wala siyang kinalaman sa pagkakapaslang sa kanyang magulang. Sa ulat ng pulisya, nag-ugat umano ang pamamaslang dahil sa away sa pamilya at usapin sa mana na naging dahilan sa biktima na ireklamo ng robbery at carnapping laban sa anak bago mangyari ang krimen. Sinampahan na ng kasong parricide ang anak ng biktima. Samantala, tinutugis pa ng pulisya ang isa pang salarin sa pamamaril na si alias Umpak. Parehong nahaharap sa kasong double murder ang mga suspect. Hindi bababa sa 10 miyembro ng New People's Army o NPA ang nakaengkwentro ng mga militar sa boundary ng Palanas at Kataingan sa Masbate nitong Lunes ng umaga, December 11. Ayon sa 2nd Infantry Battalion ng Philippine Army na siyang nanguna sa operasyon, nangyari ang engkwentro nang makatanggap sila ng sumbong ng mga residente sa presensya ng grupo sa lugar. Tumagal ng 10 minuto ang bakbakan ng 2 panig na nagresulta ng pagkakasamsam sa isang M16 rifle, 5 magazine at iba pang war materials ng NPA. Wala namang naitalang casualties sa mga sundalo at hindi pa matukoy kung may nalagasan sa panig naman ng NPA. Lumampas na sa 5 milyon ang international tourist arrivals sa bansa ngayong taon ayon sa Department of Tourism o DOT. Sa DOT's year-end accomplishments sa harap ng miyembro ng media at opisyal ng gobyerno nitong Martes, December 12, inanunsyo ni Secretary Cristina Garcia Frasco na as of December 12 ay mayroon ng 5,069,752 ang visitor arrivals ng Pilipinas. Nahigitan nito ang target ng ahensya na 4.8 million para sa taong 2023. Katumbas ito ng 439.50 billion pesos na halaga ng tourism receipts mula January hanggang November, habang 5.35 million naman ang nagtatrabaho sa iba't ibang tourism industry sa 2022 ayon pa kay Frasco. Ipinagmalaki rin ng kalihim na dahil sa mga pagsisikap ng gobyerno na mapaunlad ng tourism sector, napatunayan na ang Pilipinas ang anyay the world's best dahil sa ilang natanggap na pagkilala nito sa international award-giving bodies. Gaya na lamang ng World's Leading Beach Destination 2023 ng World Travel Awards at pagkakapanatili ng titulo ng bansa bilang World's Leading Dive Destination para sa taong ito. Sa unang pagkakataon din ay itinanghal ang lungsod ng Maynila bilang World's Leading City Destination sa World Cruise Awards para sa kasalukuyang taon. Kumpiyansa ang DOT na makakamit nito ang bisyon ng administrasyon na maging tourism powerhouse in Asia ang Pilipinas. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.